Meron ka bang lupa na gusto mong pabakuran pero hindi mo makita ang mga muhon? O kaya naman ay meron kang lupa na gusto mong bilhin, o kaya naman ay gusto mong ipa-verify ang boundary ng lote mo bago ka magtayo ng bahay o building. Kailangan mong tumawag ng isang licensed geodetic engineer para mag-conduct ng survey para sa iyo. Pero wait lang, bago mo gawin yan, maganda ay ihanda mo muna ang mga documents na kakailanganin o maaring hingin ng geodetic engineer bago siya magsukat. Ano-ano ba itong mga documents na ito? Kung titled ang property mo, magpa-xerox ka muna ng at least 1 copy ng title. Or, pwede ka ring mag-request ng Certified True Copy o CTC ng title sa Registry of Deeds. Hindi naman required ito pero mas maganda kasi merong mga information sa likod, mga annotations o encumbrances na maaari magbigay ng dagdag kaalaman kay geodetic engineer para mas maunawaan ang history o background ng lote. Ngayon, ano po ba yung ibang mga impormasyon na makikita sa title? Well, unang-una, pwedeng ma-check kung tama ang location ng lote ayon sa title. Nasa tamang barangay ba? Tamang municipality? Tamang probinsya? Makikita rin dito kung sino yung registered na may-ari at ang address kung saan siya nakatira. Yun bang nagpapasukat, siya rin ba yung registered na may-ari? O nabili ba niya yung lote? O siya ba ang tagapagmana o isa sa mga tagapagmana? Pero ang masasabi nating pinaka-importante o pinaka-relevant sa trabaho ng geodetic engineer ay yung section ng technical description na nasa title. Nakasaad dito yung lot number, yung survey number, yung mga lot numbers ng mga katabing lote, yung tie point o reference point at tie line, yung mga bearings and distances na mga boundary lines ng lote, yung declared lot area, at yung date kung kailan na i-survey ang lote. Ito yung mga impormasyon na to ay mahalaga sa geodetic engineer, especially kung kailangan pang magsagawa ng research para sa lot data ng mga katabing lote para sa mas accurate na survey. Kung wala ka namang title na hawak, pwede ninyong i-provide ang copy ng tax declaration certificate. Take note, hindi po ito yung resibo ng pagbabayad ninyo ng tax. Maraming cases na naghahanap ako ng tax declaration sa client, ang pinapakita sa akin ay yung resibo ng pagbabayad ng tax. Ano ba ang kaibahan ng dalawang ito? Ang tax receipt po ay yung details ng computation ng tax o amilyar na binayaran ninyo para sa isang lupa na identified ng isang property identification number o PIN. Nakalagay din doon sa resibo ang pangalan ng nagbayad ng buwis. Samantalang ang tax declaration po naman ay isang document na maraming nakalagay na information katulad ng sino ang rehistradong may-ari o claimant at saan ang address niya. Matatagpuan din dito ang lot number at survey number ng lote. If for some reason ay hindi nakalagay ang lot number ng lote, pwede po nyo itanong sa assessor's office at nasa records po nila yan. Makikita rin sa tax declaration ang OCT o TCT number kung titulado ang property. Gamit ang number na ito ay pwede kang mag-request ng certified true copy ng title sa Registry of Deeds. Mga adjoining properties nakalagay rin rito sa north, south, east, west boundaries. Declared area ng lote, pati ang land classification nito. Importante po ang mga bagay na ito para sa investigation at research bago mag-conduct ng actual survey ang isang geodetic engineer. Kung wala naman kayong copy ng tax declaration certificate, pwede kayong magtungo sa municipal or city assessor's office at humingi ng kopya. Kung naroon na rin lamang kayo, maaring humingi kayo ng printout ng tax mapping ng lote ninyo. Makakatulong po ito para sa madaling ma-identify at ma-relocate ang property ninyo.
Take note po na kung hindi kayo ang registered owner, kailangan ninyong kumuha ng Special Power of Attorney or SPA para makapag-request ng certified true copy ng tax declaration. Kung meron kayong time, pwede kayong mag-request ng copy ng lot data computation ng lote at cadastral map or approved subdivision plan sa DNR o kaya sa LRA. I-provide nyo lang ang lot number and survey number at location information ng lote ninyo, katulad ng barangay at municipality na nakakasakop sa lote ninyo. Makikita nyo yung information na ito sa technical description na nasa title or sa tax declaration. Kung hindi kayo sigurado, pwede kayong magdala ng copy ng title o tax declaration sa office ng DNR, Land Management Services, or sa one-stop shop sa central office ng LRA at matutulungan kayo ng mababait na staff nila. Isang malaking tulong din po kung makikita ninyo kung meron pang mga available or existing na muhon sa boundary ng lote ninyo. Pwede po ninyong hanapin at linisan. Maaari po itong magamit bilang references sa survey. Kumuha na rin po kayo ng permit to survey sa inyong barangay at munisipyo. Meron kasing mga lugar na hindi strict sa ganito, pero meron din pong mahigpit sa ganitong requirements, especially kung merong dispute sa boundary. Bigyan din po ninyo ng advance copy ng permit to survey ang mga may-ari ng katabing lote bilang courtesy. Pwede rin silang mag-observe at magbigay ng additional information sa mga loteng nakapaligid kung gusto nila. Mahalaga po ang permit kasi minsan kapag wala nito, nagiging dahilan para hindi matuloy ang isang survey. Masasayang po ang oras at effort natin kapag nagkaganon. Yan po ang mga kailangang ihanda para sa boundary survey. Paano naman kung ang balak ninyo ipasubdivide o paghahati-hatiin ang lote ninyo? Ano naman yung mga documents na kailangang ihanda? Basically, kailangan pa rin yung mga documents na binanggit natin kanina. Since subdivision survey ang gagawin, ang pwede po ninyong gawin ay pag-usapan na ninyo mga may-ari kung paano hahatiin ang lote. Pwede kayong gumawa ng sketch na ipipresent sa geodetic engineer pagdating niya. Kung merong possible na maging problema, like merong isang hindi pumapayag sa scheme na ginawa ninyo, pwede nyong subukang i-resolve muna para planchado na pagdating ng geodetic engineer at hindi na makakahadlang sa gagawing pag-survey. Well, of course, merong mga issues na hindi talaga naaayos beforehand and minsan kailangan talaga yung input ng geodetic engineer. Pero at least, diba, sinubukan nyo yung pwede nyong gawin para maging smooth lahat. So, yan po. I really hope you learned something from our short discussion. Kung meron po kayong mga katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba at susubukan pong sagutin lahat. O baka i-cover natin sa mga susunod na episodes. Maraming salamat po and God bless po sa lahat.